beautiful day po sa ating lahat. For today's video po is gugupitan natin yung ating mga aso. So dito sa bahay is we have 11 dogs and 9 po sa kanila ay yung may mahahaba at makakapal na buhok. So ito pala si Mumu at siya ang ating model ngayon. Since napakamahal pong magpa-grooming ng mga aso sa mga vet clinic or pet shops, is that bumili na lang kami sa Shopee nitong ating hair clippers for dogs. So yung napili ko pong brand is Hodek. Kasi po, hindi po siya masyadong maingay at hindi natatakot or nadidistract yung ating mga aso. Chargeable po pala ito na Type-C. So, matagal po siyang malobat. So, nagamit ko na po ito ng twice and this is the third time na gagamitin natin. So, meron din po siyang accessory guards. May 3mm, 6 and 9mm. So, may kasama din po siyang suklay. At meron din pong brush and oil. So, ito po yung gagamitin natin before po natin itong i-on at pagkatapos kapag lilinisan na natin. So, ito lang po yung kalakip ng package nitong Hodek. So, ito po yung mga ibang kagamitan natin. Yung mga gunting, i-separate ko po nabili. Still po is online. So, lalagyan muna natin ng oil. This is part of the maintenance din po ng ating clipper. So, konti lang. And then, i-brush po natin. So, since makapal na talaga tong buhok ni Momo, so, gagamitan natin siya ng 3mm. So, para po, ma-shorten talaga yung hair niya. Lalo na po ngayon na mainit. So, base lang po ito sa aking experience, no. Susuklayan ko muna si Momo. Yan. So, para makita natin kung gaano kahaba yung kanyang hair. Para din po, smooth lang yung paggupit natin. So, dito po natin uunahin sa body niya, dito sa sides po. So, switch on po natin yung button. Yan. So, kailangan po, ganito po yung position ng ating clipper and shave po natin downwards na direction. So, wag po yung against the grain ng kanyang buhok kasi nung na-try po namin is may mga hindi po pantay yung pagkakaputo. So, dapat po downwards. So, kapag po napansin nyo na may mga nakaipit ng buhok dito sa clipper natin, is i-brush lang po natin para po matanggal. So, dito po sa part na to, yung sa paa niya po, kailangan din po natin yung i-cut. Dahil dito po, yung unang nadudumihan sa kanila. Yan. So, pwede rin tayong gumamit dito sa part na to ng yung kanyang blade lang talaga. So, ayaw niya talaga dito sa bandang paa niya. Parang nafe-feel niya yung nakikiliti siya dito sa paa niya. So, dapat din po na constant niyo pong kinakausap yung pet ninyo para assurance po na nandyan lang kayo. Yung, kayo talaga yung nag-groom sa kanila. So, babalikan ko yung part na yan. So, dito po sa bandang puwet ni Momo, down po sa legs niya, is may mga matted parts po na mga buhok. So, ayan, kumpul-kumpulan po. Gagamitin natin dyan is yung blade lang talaga ng ating clipper. So, tinanggal ko po yung guard. So, hindi po kayo mag-aalala kasi hindi talaga masusugatan yung aso nyo dito. Kasi, yung part na to is stainless steel and then meron po ditong plastic na cutter na nakasupport sa stainless steel na blade. So, yan, gugupitin na natin. So, since hindi po kaya ng mga guards na maputol to, so kaya po yung blade lang yung gagamitin natin. Ayan o. So, dito lang po sa part na may mga mat. So, sa bandang dito pala ni Momo is may hotspot siya, kaya
ito rin yung gagamitan natin para po hindi po lumala. Pero ginamot na namin to, yan. So, parang nag-scars na siya, oh. Yung natira scars na lang. Nakikiliti si Momo. So, since marami palang mga matted na fur dito, so uniform na lang natin. So, same lang din yung gagawin sa kabilang part. Dito naman tayo sa right side ni Momo. So, para po ma-check nyo kung pantay na ba yung buhok niya, is pwede nyo pong suklayin pa upwards. Yan. So, may mga parts pa na matataas, kaya babalikan natin. So, dito po sa belly nila, pwede pong against the grain ng kanilang buhok. So, kung kanina is sa likod niya, sa likod na hair is downwards, dito naman po sa belly hair niya, pwede pong upwards. Yan. So, ayan po, after nearly 1 hour po, tapos na po nating gupitan si Momo. So, hindi po ako expert or professional sa pag-groom or pag-gugupit ng buhok ng aso. No? Ito lang po is para po maging komportable yung mga pets natin. So, isa rin po sa advantage kung bakit kailangan po natin silang gupitan, lalo na po kapag ganito na shaggy or mahaba yung buhok ng ating mga pet dogs, is that makikita natin yung kanilang mga hotspot or yung mga areas na may wounds or yung may mga parang yung nangangati sila. Marami kaming nakita kaya hindi po uniform yung pagkakagupit namin ng buhok dito kay Momo. So, yung mga parts na may mga hotspot at yung may parang mga allergies nila na ay yung mga ganito kalaki, inupitan talaga namin or shinave namin ng clean. Yan. So, napaka-short po dito sa bandang dito at saka sa puwet ni Momo. So, kapag ganito po na parang stressed out yung aso ninyo, so yung gagawin nyo lang po is i-assure nyo lang po sila na nandyan kayo and i-hug nyo lang po sila. Yan. Para po yung feeling nila is safe sila. Momo! So, punta naman tayo ngayon sa part na gagamutin natin yung mga hotspots nila. Mas mainam din po na kapag kayo po ay nagpaplano na mag-grooming or magupit ng buhok ng inyong mga aso is meron kayong ganito. This is Topicure. It is a herbal spray na antiseptic. So, this is good for external wounds, scabies, or hotspots. So, dito po sa leg ni Momo is meron po siyang hotspot. So, ngayon lang din namin nakita. Kaya spray po natin ng Topicure. So, make sure po na may mga 5 to 6 inches or mas malayo yung agwat ng sprayer at nung wound niya. So, ganito lang po. Yan. So, yung Hodek hair clipper for dogs pala natin is nabili ko sa halagang 400 plus. So, hindi po ito umabot ng 500. So, meron din po silang package na mas maraming accessories and mas mahal po yun. So, yung Topicure naman po is 100 plus lang ito. So, again, mabibili nyo po sa inyong local vet agri-stores. So, sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Please don't forget to click, like, and subscribe. And this is Vina po saying, love your pets po and treat them like family. Bye! Ay,